pakikipagtipan. At ngayon, under po tayo, nandito po tayo sa bagong pakikipagtipan ng Panginoon. Pero pinag-aralan po natin, yung bagong tipan na yun ay yun po yung old. So meron mang nabago, ay inalis po yung panunungkulan, yung administration, yung paglilingkod ng mga Levita at ipinalit yung paglilingkod ng ating Panginoong Jesucristo. Siya namang sinabi ng sumulat ng Hebrews na more excellent ministry ang kanyang ginawa at siya yung better covenant mediator. So, bakit nasasabi natin better itong pakikipagtipang ito ngayon? Kasi nga, meron tayong better covenant mediator sa ilalim ng ministeryo ng ating Panginoong Jesucristo. Natural, better, kasi yung nanunungkulan ay better. Pero pinag-aralan natin, hindi naman talaga siya better, kontra o versus doon sa Old Covenant. Parehong-pareho lang po yung trato na ginawa ng Diyos sa Old Covenant at sa New Covenant. Ngayon po, meron po tayong muling babasahin. Iniwan natin ito itong versikulo ito, yung muling versikulo ng chapter 8, na kung saan ito rin ay isa sa mga ginagamit na talata na pinatutunayan, ayan, vanishing away, wala na. So, wala na tayo doon. Hindi naman natin tinututulan yun, pinag-aralan natin, meron na tayong bagong pakikipagtipan. Pero ang tinututulan natin ay yung gagamit ng talata sa banal na kasulatan, inaalis sa konteksto at binibigyan ng ibang kahulugan. At yun nga 2,000 years nang nakakalipas, naililigaw yung katuruan ng Biblia. Kaya nga tayo nag-aaral ng Biblia para maintindihan natin kung ano talaga yung sinasabi ng banal na kasulatan. Okay, ito po ang ating pag-aaralan ngayon. Ang sabi po doon sa ating pong titulo ng ating pag-aaral ngayon ay Ready to Vanish Away. Okay? So, yan ay matatagpuan natin sa Hebrews chapter 8, verse 13. Ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito. Muli natin babasahin mula sa King James Version. Ang sabi po ng banal na kasulatan at ating matutunghayan, nandiyan po sa monitor, ang sabi po, in that he said, a new covenant he had made the first old. Now that which decayeth and waxeth old is ready to vanish away. Kung makikita natin, kung yung tinutukoy na new covenant, natural yung first at nagiging old ay yung old covenant. Sa atin pong isang normal na pagbasa po natin. Pero, kagaya rin po ito nung nakaraang linggo ng ating pag-aaral, napansin natin, kung tayo ay very observant. Kasi ang susi po sa mabuting interpretasyon, yung right interpretation, ay maging observant po tayo. Kasi po, ang interpretation po is a science. Siyensya po yan, knowledge po At alam naman po natin sa science, bago maging fact ang isang bagay, gumadaan sa proseso ng mga observation. At dito makikita natin, may ma-observe na tayo dito sa talatang ito. Nakita natin yung covenant ay tali. Okay? So, pansinin po natin, yung yung that, yung he, yung said, yung yung knew, yung he had, yung now, that which, decayed. Makikita natin, normal yung pagkakasulat, pero pagdating po doon sa covenant, muli, naka-italic. At naintindihan na natin yan, nalaman na natin na kapag naka-italic, yan po ay wala sa, tayo doon? Wala sa original. Ayon po sa sinusulat, italics are used in the text to indicate words which are not found in the original Hebrew or Greek, but implied by it. Okay? Ayon sa translator, implied ito ilagay natin. Pero, sabi nga natin nakaraan, kung minsan yung
Gusto nila makatulog, pero minsan nakakaperwisyo eh. No? So, let it go, sabi nga ano kanta, no? At tignan natin, no? Alisin muna natin yung yung idinagdag ng author, ano? At tignan natin doon, dinagdag ng translator mula doon sa sulat ng author. No? Inaamin nila na kapag naka-italic, ito ay idinagdag na. Wala ito sa original manuscript. Wala ito, hindi ito isinulat ng author.